Dismayado si Agriculture Secretary Manny Piñol matapos niyang madiskubre na may mga gamit pansaka na nakatambak lang sa mga warehouse ng Department of Agriculture. Aabot daw sa 2 bilyong piso ang halaga ng mga hindi na ipamahaging makinarya at kagamitan na dapat sana napakinabangan ng mga magsasaka at ng local government units. May report si Ivan Mayrina. Mga generator, kuliglig, traktor. Bagong-bago kung titignan, ngunit ilan lamang ang mga ito sa mga gamit sa pagsasaka na hindi pa rin napapakinabangan at nakatambak ngayon sa isang warehouse malapit sa opisina ng Department of Agriculture sa Tupi, South Cotabato. Ang pangyayaring ito ikinadismaya ni Agriculture Secretary Manny Piñol. Dahil dito ipinag-utos niya ang pag-release sa lahat ng farm equipment na nakaimbak lamang daw sa mga warehouse sa iba't ibang tanggapan ng Department of Agriculture. Suma total, aabot daw sa 2 bilyong piso ang halaga ng mga hindi na ipamahaging makinarya at kagamitan para sa mga magsasaka at local government units. Hindi raw kasi makapagbigay ng 15% equity ang mga farmer beneficiaries kaya hindi na i-release ang mga gamit. Samantala, nilinaw naman ni Department of Agriculture o DA12 OIC Regional Technical Director for Operations Zaldi Boloron na hindi totoong may 4 na taong backlog sa pamimigay ng mga gamit pansaka ang kanilang tanggapan. Ayon kay Boloron, karamihan sa mga farm equipment na nakaimbak ngayon sa DA compound sa bayan ng Tupi ay procurement ng ahensya para sa 2016 at iilan na lamang ang natira noong 2015. Most of the facilities that are stuck. Ayon kay Boloron, dahil sa epekto ng El Nino sa kabuhayan ng mga magsasaka, hindi nakapagbigay ng 15% equity ang mga magsasaka. Bawal din daw sa ahensya na mamigay ng mga farm equipment noong election period. Naging dahilan din niya ang pagkaantala ng pamimigay ng mga gamit pansakan transition period ng Aquino Duterte administration. Because of the transition period after the election, may transition, we are about to conduct or have the mass distribution on June 30 of the same year. But we have been advised to hold the distribution pending the suspension order for the new administration to undertake such. Ayon kay Boloron, handa na sana ang DA12 sa pagkakaroon muli ng mass distribution ng mga farm equipment noong June 30. Kaya lang, ito'y pansamantalang sinuspindi ng kasalukuyang administrasyon. Gayunpaman, nilinaw ni Boloron na matapos bawiin ng suspension order kahapon, maaari nang kunin ng mga farmer beneficiary ang hiniling na farm equipment sa DA12. Aalamin pa raw ng ahensya kung papayag ang kanilang mga supplier sa proposal ni Secretary Piñol na bayaran ng mga recipient ng farm equipment ang kanilang 15% equity ng hulugan sa loob ng 4 na taon. Ivan Mayrina, GMA News.